Gusto mo bang kumita habang natututo? Meron po kaming 200 pesos giveaway kada video. Gawin lang po ang steps na ito. Number 1, like, share the videos, and subscribe to the channel. Number 2, comment your learning sa video na ito. The best comment or learning will win. 2 winners of 100 pesos GCash will be given away every video. Winners will be announced sa susunod po nating video. Be ready to send your proof of liking and sharing the videos and subscribing to the channel. Number 2, proof of ownership of the YouTube account should you be chosen as a winner. Sali na to earn GCash today. Parating na ang 13th month bonus natin. Saan mo nga ba dapat ilaan ang bonus mo? Ano pipiliin mo? Instant gratification or delayed gratification? Tandaan, ang mga magagaling sa pera ay laging pinipili ang delayed gratification. Simulan na natin alamin kung saan natin pwede ilagay ang 13th month natin. Here are 7 places na dapat pinapaglaanan ng bonus natin. Number 1, pay off your mortgage. Kung ikaw ay may mortgage payment mapa sa bangko man or sa pag-ibig, ibayad mo ang 13th month mo sa home loan payment mo. Siguraduhin mo na maialat ng bayad mo sa principal payment at hindi advance payment. In this way, mararamdaman mo na ang outstanding balance mo ay malaki ang mababawas at maliit na lang ang iinteresan sa'yo ng bangko or pag-ibig. Ako po, personally, ang buong 13th month ko ay ibabayad ko po sa home loan namin sa BDO dahil ang taas ng interest nila at 8.5% para mabilis din namin mabayaran ang utang namin sa kanila. Ang bonus po namin ay ibabayad sa home loan namin sa bangko. Kung ito ay gagawin natin taon-taon, sigurado mas maaga natin matatapos ang home loan payment natin at hindi malaki ang babayaran nating interest either sa bank or sa pag-ibig in the long run. Number 2, start a small business or side hustle. If naghahanap ka naman ng extra income para madagdagan ang pasok ng pera sa household mo, I suggest mag-create ka ng small business or side hustle gamit ang bonus mo. Matagal mo na bang iniisip magsimula magnegosyo kahit maliit lang? This might be the right time para simulan mo at para maging maganda ang pasok ng bagong taon sa'yo. Pwede ka magsimula ng maliit na negosyo, kagaya ng buy and sell ng frozen goods, ukay-ukay, sari-sari store, Lazada or Shopee store, piso wifi set, at kung ano-ano pa na sa palagay mo ang magiging patok sa lugar nyo at skills na meron ka. Aralin at planuhin mong maigi para malaki ang chance na maging successful ang sisimulan mong negosyo. Number 3, insurance. Meron ka na bang insurance? Kung wala ka pang insurance, panahon na para simulan mong magkaroon. Maraming insurance na pwede mong pagpilian. Hindi natin mapredict ang future at hindi tayo laging malakas. Kaya kung gusto mo na maging maayos ang future ng pamilya mo, kahit magkasakit ka or kunin ka na ng Diyos, kumuha ka na ng insurance. Malaki ang tulong ng insurance lalo na sa mga nagkaroon ng critical illness. Mayroon nga akong kaibigan, nagkaroon siya ng critical illness. Pero dahil may insurance siya ay nakakuha ng 500,000 pesos galing sa insurance company at ito ay hassle-free. Malaki ang naitulong ng insurance para mabayaran niya ang mga hospital bills niya. Hindi rin siya nalubog sa utang dahil ang insurance ang nagbayad ng lahat ng bills niya. Lahat ng kailangang treatment nagawa niya dahil meron siyang insurance. Ngayon, sa awa ng Diyos, siya ay magaling na at back to normal na ang mga activities niya. Kaya I highly suggest kung wala ka pang insurance, gamitin mo na ang bonus mo para kumuha nito. Number 4, allocate to emergency fund. Kung kayo naman ay talagang zero pa or kulang ang emergency fund, ilaan mo ang bonus mo sa emergency fund nyo. Mas mabuti ng handa kayo sa kahit anong emergency na dadating sa buhay nyo, kaysa mag-resort na naman sa pangungutang na may malaking interest at eventually malulubog ka na naman sa kakabayad nito. 'Di ba mas maganda na ready ka at ang pamilya mo sa kung ano mang pagsubok ibato sa inyo ng buhay dahil may emergency fund kayo. Kaya kung wala ka pang emergency fund, mas maigi na dito mo ilaan ang 13th month mo.
I-save mo sa bangko na madali mong ma-access in case kailangan mong gamitin. Number 5, MP2. If kompleto na ang emergency fund mo at may insurance ka na din, it's about time na you make your money work for you. Kung wala ka pang MP2, simulan mo ng aralin ng MP2 para makita mo ang benefit na mabibigay nito sa'yo. Maraming FB groups tungkol sa MP2 na pwede kang mag-join para mas matutunan mo ang investment vehicle na ito. Meron ka ding mada-download na MP2 calculator para makita mo kung magkano ang possible dividend na pwedeng ibigay sa'yo ng MP2. Historically, around 5 to 7% annually ang interest ng MP2 versus kung natutulog lang ang pera mo sa bangko na napakaliit ng interest. At dahil aso government ang pera mo, sure ka na low risk ito at siguradong kita ang pera mo. Wala kang talo sa MP2. Basta sure ka lang na ito ay extra money mo dahil nakalock in ang pera mo sa kanila for 5 years. Sa MP2, siguradong kikita ang pera mo. Number 6, invest in yourself. Ito ay isa sa pinaka-best investment na pwede mong gawin using your bonus. Meron bang mga skills na gusto mong aralin para ma-improve pa ang mga skills mo para mas maging relevant ka sa trabaho or makatulong sa negosyo mo or sa mga side hustle na meron ka? Kung content creator ka, meron ka bang pangarap na mga equipment na makaka-enhance ng paggawa mo ng mga content? Then dito mo na ilagay ang 13th month mo. The more you invest in yourself or your business, the more na mas malaki ang possibility ng higher income. If nasa IT world ka naman, meron bang mga certificate na gusto mong makuha para mas maging future ready ka at mas maging qualified sa mga promotion na ginugol mo? Gusto mo bang matuto ng ibang language kasi you are looking at working abroad in the future? Then simulan mo ng gamitin ang bonus mo para sa mga ito. The best investment is the investment para mas mapabuti natin ang sarili natin physically, mentally, etc. Last but not the least, number 7, have fun. Huwag din nating i-deprive ang sarili natin at let's use our bonus to have fun. Huwag lang natin ubusin sa having fun ha, pero ensure na mag-allot tayo ng piece ng 13th month natin to have fun or something na matagal na natin gustong bilhin or matagal na nating pinag-iipunan. We are working so hard every day, kaya tama lang na minsan we spoil ourselves and tell ourselves, I deserve this. I deserve to take that vacation and visit that place. I deserve that gold or diamond jewelry. I deserve that bag, etc. So enjoy your bonus too. You deserve it mga kaboss, mga kamama. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!